Pilipino kapag mag-manage si Marcos. Hindi siya marunong mag-manage at mag-handle ng problema dito sa bansa. What he's doing? Taking cocaine every day? Nakakasira ng utak niya! I hate drugs! He's damaging his brain. Kaya hindi na siya nakikinig sa atin ng mga Pilipino. Kahit ano man! Ma'am, excuse ha, palitan natin ang sound mo, medyo mabigat sa'yo. Dito na. Kahit ano man ang panawagan natin at pagkukomplain sa kanya, walang nangyayari! Dahil bagat siya, naluto na ng okay ng kanyang utak, kaya hindi na siya makikinig. Sabi niya, hindi ako alis ng palasyo. So why? Dahil gusto niya doon sa palasyo, ang gagawin niya, kundi mag-okay. The problem is my country. Pag nanakaw ng kapalang taong bayan, korupsyon, yun ang nangyayari sa atin lahat. Makinig kayo ang mga kababayan ko. I'm so tired to see this country. Walang nangyayari, walang asenso ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Tama! Except ang mga mayayaman dyan, ang mga korap, ang mga magnanakaw. Tama! Wala silang pakialam dahil nag-iimbak sila ng pera para sa sarili nila. At pag nagkaroon ng problema sa bansang ito, ano gagawin nila? Sisibak! Dahil nandoon na yung mga bahay nilang luxurious, mga sasakyan nila na binibili nila dito sa Pilipinas. At ang mga pera na dinadala nila doon sa ibang bansa. So safety na sila. So anong mangyayari sa ating mga dukha, mga mahihirap? Anong mangyayari sa atin? Sa bansang ito, kung manahimik ang tayo at hindi magsasalita, wala ang mangyayari sa atin. At at the end of the day, wala tayo mapupuntahan. Kawawa tayong mga Pilipino sa hirap ng buhay. Nakita ko ngayon, kumpara kay Digong, hindi ganito kahirap ang buhay. Ganyan na nangyayari ngayon. Dahil sa korupsyon, sa pagnanakaw, lalo tayong pinapahirapan. Walang awa ang Marcos na to. I'm not going to call you president because you're so lazy and weak leader and pagak. You don't know anything. Wala kang nalalaman sa nangyayari sa Pilipinas ngayon. Sa paligid, wala kang alam. Kundi, ang alam mo lang, magpirma na nag-US minutes. Kaya ano nangyayari? Natutuwa ang mga kontraktor na to. Marahimik kayo! Marcos resign! Marcos resign! Igalang po natin ang kanilang igalang natin ang kanilang pananaw at kanilang paninindigan. Awitan na lang natin sila. Kay sarap mabuhay sa sariling bayan kung walang alipin at may kalayaan. Ang bayan sinisiin, bukas ay babangon din. Ang sila ay pupula sa timyas ng paglaya. Ibon mang may laya, lumipad, kulungin man, umiiyak. Bayan pa kayang sakdal nila, ang di magnasan makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad na luha at galita. Ating harika,
makita kang sandala. Mabuhay! Mabuhay ang bansang Pilipinas! Magigising din po ang bayan ito. Darating po ang kasaysayan na ang mga nagnanakaw at nag-aabuso sa poder at kapangyarihan ay hahatulan ng daluyong ng mga mamamayang Pilipino. Yan ang ating patutunguhan. Kaya tayo po umirespeto doon sa hindi pa sumasama sa Marcos Resign. Okay lang po yun sapagkat patungo tayo doon. Sabi nga natin, paisa-isa, pakpang-akbang, susulong ang pagbabago. Basta linawin natin, pambansang loyal, paisa-isa lang ha, huwag ang patikim-tikim. Patikim-tikim na lang. Alam na natin ang patikim-tikim ha. Sila. Ang paisa-isa, okay lang po yun. Doon tayo patungo sa paglakas. Okay, nanay, ituloy mo. Ituloy ni nanay ang kanyang speech o pahayag bilang isang ordinaryong kababaihang Pilipino. Right, ituloy ko na ang aking saloobin. Naiinis na akong makikita na ganito na lagi ang Pilipinas sa tuwing darating ako galing abroad. Walang asinso! Wala! Yung Marcos, nabudol mo kami! Nangangako ka! Pero ang pangako mo ay napapako. Na sinasabi mong 20 kilos sa bigas, saan? Yan ay papakain mo sa mga mahihirap? Nabukbuk na! Hindi ka na nahihiya sa sarili mo. Samantala ikaw, kumakain ka na masarap na pagkain at nagpaparty-party sa Malacanang. Siguro, yun ang gusto mong gawin mo sa buhay mo at si Lisa. Magpaparty-party at mag-drugs. Hindi kayo naaawa sa mga Pilipino na nandidito na mahihirap at nadukha na walang-wala. Mahirap ang buhay. Marcos, hindi ka nakikinig sa daing ng taong bayan. Ang alam mo lang ay mangurakot at mananakaw. Kawa-awa ka naman, Marcos. Awa mo sarili mo. Niloloko mo lang ang sarili mo. Hindi ka naawa sa amin, mga taong bayan, nga naghihinaing sa hirap at sobra na ang taas ng bilihin ngayon. At nakita ko pa 500 pesos. Sabi na, what can you do for the 500 pesos? That's only pamasahe. Mabaryahan mo lang yan. Wala na. Di ka nahihiyan. Ang mga kaluluwa nyo. Sabagay, wala naman kayo mga kaluluwa eh. Takot din kayo sa sarili nyo mga multo. Multuhin sana kayo dyan dahil sa Malacanang. Nabwisit kayo. Wala na kayong ginawa. Kundi Mabwisit daw! lukuhin mga Pilipino. Mga manluloko! Manloloko, mga hinayupa, mga talakaw, sabihin mo nakakalam? Wow! Wala kang alam? Kasi bangag ka eh! Tingnan mo kung interviewin ka! Ha? Pakamot-kamot ulo ka? Kasi bangag ka, walang kasatipinuan sa pag-iisip! Yan! Dahil sa sobrang pagdadrugs mo! Tama si Duterte! We have a weak leader and a drug addict. Hindi mo kami masisisi kung magagalit kami sa iyo dahil ikaw mismo ang gumagawa ng problema. Ang bansa na ito, binigyan ka ng 3 years to manage and to handle it. But what did you do? Nothing! Umasa kami sa 3 years mo. Meron man lang asenso. Pero wala. Lalo nyo kami pinahirapan. Lalo nyo pinapahirapan ang mga mahihirap. Sobra-sobra na. Ayos. Tama na! Umalis ka na dyan! Mag-resign ka na! Ayos, thank you so much, nanay! Ordinaryong boses ng tao. Oh, alam niyo ba? Tayo muna tayo please. Everybody stand up. At dahil po,